Ay, ka-coffee! Maulang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga ka-coffee natin na nakikinig po sa atin, nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Pinangalanan na ni PBBM itong mga sangkot, naku po, sa flood control projects. Pero ibig sabihin na illegal o may corruption na ha. Paglilinaw yan ha, yan din ang sinasabi ng ating presidente. Pero, nakapagtataka. Nakapagtataka ito. Kasi itong mga kontraktor na ito, kahit saang parte sa Pilipinas may project sila. Uy, wala nang pagdi-deny dito ha. Talagang may korupsyon sa gobyerno. Hindi mo na pwedeng i-deny yan eh. Tulad yan ang sinasabi ko sa inyo kagabi, for the longest time, naging practice na yan ng gobyerno. At tanging administrasyon lang na ito ang nagkaroon ng lakas ng loob na ibulgar yan ng malawakan. Kasi noon pa naman yan, may mga whistleblower na dyan, may mga kaso na yan noon, pero hindi malawakan. Pero this administration, malawakan na po ito ha, para matigil na itong korupsyon na to. At ang masaklap, nagsasuffer ang taong bayan dito sa mga flood control projects na ito. At ang masaklap, konektado sa mga politiko. Halimbawa, ito walang lusot si Cheese Escudero dito oh. Talagang binakbakan siya ng Rappler dyan oh. Oh, check ninyo, ka-coffee, nasa Rappler yan ha. Cheese Escudero Stop Campaign Donor bags 5.16 billion pesos in flood control projects. Tumataginting na 5.16 billion ha. Hindi million ha. Billion pesos po ang nakuha nitong kaibigan ni Cheese Escudero. Top donor niya ito. Ibig sabihin, during the elections, 2022 elections, millions of pesos ang ibinigay kay Cheese Escudero para tulungan si Cheese na manalo. Ano ba ito? Bakit napunta dito lahat sa kaibigan ni Cheese? Kasi pasok to sa top 15 eh. O, mamaya pag-usapan natin yan. Dito muna tayo sa 15 ka-coffee. Kasi trending itong 15 na ito eh. Itong top 15 na ito eh. At even si Vico Soto ng Pasig City, yung mayor dyan sa Pasig, nakapuntos din ito kay Vizcaya eh, dahil number 2 at number 3 doon sa top 15 na pinangalanan ng presidente. Naku po, mga hinahandle ni Vizcaya. Tige. Ito, tige. Ano yung tige? Sige. Dito tayo sa top 15 ka-coffee. Top 15 favored DPWH contractors. Ito yung sinasabi ng presidente. Ito yung 15. Sige, baka alam ninyo yan. Baka sa inyong lugar may project sila. Kasi all over the Philippines ito eh. May mga project sila. O, Legacy Construction Corporation. Narinig nyo na ba yan? Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ito yung kay Vizcaya. Mga taga-Pasig, kilala nyo yan ha. St. Timothy Construction Corporation. Yung kay Maria Roma Angeline Rimando. Yung Legacy Construction Corporation ha, yan po ay Alex Abilido. Base po sa report naman ito ng Politico.com, pinangalanan po nila. Si Engineer Alan Kirante ng QM Builders. Si Ernie Bagao ng EGB Construction Corporation. Si Yumer Villanueva, Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Si Lawrence Lubiano, Centerways Construction and Development Corporation. Yan yung sinasabi ka-coffee na kaibigan daw ni Cheese Escudero. Nagsalita na si Cheese dito, syempre, di-deny siya dyan. Parte daw po ito ng demolition job. Pero kaibigan niya raw po yan at hindi niya naman dininay na malaking pera, millions of pesos po ang binigay sa kanya during the election. Ikaw naman eh, para ka namang bata dyan. Anong ibig sabihin yan pag nagbigay sa'yo nung eleksyon? Walang kapalit yan? Ikaw, negosyante, magbibigay ka ng millions of pesos, walang kapalit yan? O yan, si Lawrence Lubiano ng Centerways Construction and Development Incorporated. Andyan din po ang SunWest ni Aderma Angeli Alcazar, SunWest Incorporated. Si Christopher Quito Co, Hightone Construction and Development Corporation. Si Wilfredo Natividad ng 888 Construction and Supply Incorporated. Si Romeo C. Miranda, Royal Crown Monarch Construction and Supply Corporation. Ito yung pinapangalanan ng presidente ha, ito yung 15. Hindi naman ibig sabihin na illegal na itong kanilang mga kontrata, pero ito na po ang pagbubukas ng Pandora's Box. Yan ang sinasabi natin eh. Kasi kung hindi pa tapos ha, mamaya iba. Kung ikaw ay pasok sa top 15 na may pinakamaraming project sa gobyerno, sisilipin na yung tax. Nagbayad ba ng tax yan?
Malaki ang kinita niyan. Biruin mo, billions of pesos yung project sa gobyerno. Sapat ba yung binayad na tax niyan? At lahat ng project niya, nagagawa niya ba? Na-fulfill niya ba? Delayed ba ang completion? On time ba ang completion? Satisfactory ba ang kanilang projects? Or substandard? Diyan na magkakaalaman. Kasi may nagtatanong ang media, sabi ni media, anong ibig sabihin yan? Mabablacklist na ba yung mga yan? Definitely hindi pa. Yan po ngayon kumbaga tututukan, di ba? Kasi billions kumbaga sa chunk ng budget para sa flood control projects, sila yung nakakuha ng pinakamalaking chunk, pinakamalaking parte ng flood control projects. At sinasabi ko nga kanina, all over the Philippines meron silang projects. So ito na po yung time na susuriin na yan. Yan yung audit, yan ang ginagawa ng audit. Ernie G. Bagao ng Wawaw Builders, si Mark Alan Arevalo ng MG Samidan Construction, si Luisito Tique ng LRTK Builders Incorporated at si Engineer Ryan Willie D. Uy ng Road Edge Trading and Development Services. Base po yan sa report ng Politico.com. Bumaha ng bilyones, sabi ng headline ng Politico.com, no? President Ferdinand Marcos Jr. on Monday revealed that 15 contractors bagged more than 100 billion worth of flood control projects during the first 3 years of his administration. Kung ikaw may-ari ng kumpanya na yan, 3 taon pa lang yan, first 3 years. Itong 15 na yan, naka 100 billion pesos na sila. Alam mo, itong ginawa ni PBBM, kasiraan to ng gobyerno, sa totoo lang, ng imahe ng gobyerno. Pero kinakailangan nating itong gawin. Kung hindi, next administration, the next administration, mangyayari ang kalokohan na yan. Kumbaga, sinalo na dito ni PBBM yung bala, o sige, okay na, kahit maging kasiraan yan ng gobyerno ko. Kasi alam mo naman, hindi mo maididinay yan. Mga tao dyan sa DPWH, mga LGU, mga congressman, mga senador, for sure, masasangkot dyan sa korupsyon na yan. So, sinalo na ng presidente yan. Okay, sige. We have to accept the reality. Diba? Yun naman ang importante para ma-address mo yung problema, alamin mo kung ano yung problema and then accept the problem and then think of solutions how to address those problems, di ba? So, kahit magiging factor yan ng pagtingin sa gobyerno, kasi isipin na tao, grabing kurap naman ng gobyerno, biruin mo yan, 15 kumpanya lang yan, worth 100 billion projects na yan. Siyempre, hindi mo naman mawawala sa taong bayan, even kung kahit BBM supporters ka, makikita mo na grabe naman pala ang korupsyon dyan. Pero kung hindi gagawin ni PBBM yan, kung hindi niya sasaluhin yung bala, hindi niya aaminin na ganyan nangyayari ang korupsyon na yan, wala, paulit-ulit na mangyayari yan. Sabi nga ng iba, bakit ngayon lang ginawa ni PBBM yan? Nakita niya Nakita niya, nag-ikot siya Kaya tumindi yung pagbaha. Not to mention yung climate change at kung ano pa man yan. Malamang sa malamang, meron yan. Buti nga naglakas ng loob ang presidente dito. Pasalamat pa tayo. Naglakas loob ang presidente na magsalita dito. Dahil kung hindi, wala na. Stay lang yan, mananatili lang yan. Hindi matatapos yung issue ng korupsyon. Yan at yan pa rin yan, mga damuho ito Kukunin yung pera ng taong bayan para sana sa taong bayan. Anyway, nagsalita si Chis Escudero, nagpa-press con yan. At ang kanyang press con, ang sinasabi niya, dinidemolish lang daw po ang kanyang imahe. Parte daw po yan ng demolition job sa kanya. At ang sinisisi niya ang House of Representatives. May kaugnayan din daw po ito dahil sa kanyang desisyon o pagpapatagal sa impeachment ni Sara Duterte. So, tinatrabaho daw siya ng House of Representatives. Ganun ba yun? Paano mo ipapaliwanag yung kaibigan mo na nagbigay sa'yo ng millions of pesos? Di ba? Ano yun? Parte lang ng demolition job? Ganun ba yun? Anyway, sige, to be fair, hindi tayo nag-aakusa dito, Nasa balita yan, binabasa lang natin yan. 5.16 billion pesos in flood control projects. Sige. It's raining flood control projects contracts for Senate President Chis Escudero's biggest campaign backer. Grabe si Rappler, Lawrence R. Lubiano, the president of Center Waste Construction and Development Incorporated, was Escudero's top donor in the 2022 elections, dropping 30 million pesos into the senator's campaign funds based on his official statement of contributions and expenditures o SOSE. Diba, ka-coffee? That's 20% of 146.5 million pesos cash contributions received by Escudero. Ang SOSE ka-coffee,
Di ba, pag tumakbo ka, kahit kapitan ka, mag-declare ka ng SOSE mo, yung Statement of Contributions and Expenditures. Papasok dyan yung mga donors mo, mga nagbigay sa'yo ng salapi. Hindi pwedeng masyadong malaki yan, ka-coffee. Kasi pag masyadong malaki yan, kikwestiyonin ka. Kasi may limit lang yan, kada butante, may computation ng COMELEC dyan. So, susuriin nila yan. Pag masyadong malaki yan, questionable yan. So, yung mga politiko, ito yung reality ha, yung mga politiko, yung dinideklara nila sa kanilang SOSE, reduced amount yan. Okay, i-deny nyo, aminin nyo sa hindi, reduced amount yan. Kumbaga, yan kasi yung i-audit. Kumbaga, hindi man audit na strictly audit talaga, no? Yan yung susuriin ng COMELEC, kung compliant ba yung figure na yan, yung nagastos mo sa campaign mo, doon sa requirement. May guidelines kasi ang COMELEC dyan. So, hindi mo sasabihin na 30 million lang yung binigay sa'yo. Or 50 million lang yung binigay sa'yo, or 100 million yung binigay sa'yo. Pag nilagay mo sa SOSE yan, reduced amount na yan. Halimbawa, sa reality, ang binigay sa'yo, 100 million. Kapag nilagay mo yan sa SOSE mo, ibig sabihin sa report mo, 100 million, baka maglabis-labis ka. Madi-disqualified ka pa, di ba? O baka kung anong issue pa yan. So, babaan natin ha. Pero in reality, binigay talaga 100 million. Pero on papers, ang magre-reflect doon sa SOSE mo, pwedeng 50 million lang, 70 million lang, lower amount. Kino-control na nila yan. Di mo naman ma-audit yan kasi wala namang resibo yan. Di ba? Hindi ka naman magpapasa ng resibo dyan na, di ba, donor ka, nagbigay ka 100,000, bigyan kitang resibo. Hindi ganun. Di ba? So, ang diniklara ni Chis Escudero sa kanyang SOSE, 30 million ang binigay nitong top donor niya, si Lawrence Lubiano. That's 20% of total campaign funds. Di ba? Ikaw ba, magbibigay ka ng ganong kalaking halaga? Kung walang ina-expect na kapalit? Pwede ba yun? Walang kapalit yan? Oh. Nagsalita si Chis Escudero dyan. Yan. Nasa Rappler din yan. Watch. Escudero says, flood control contractor a friend but denies role in deals. Ang sinasabi niya, kaibigan ko yan. Di niya na dininay, syempre. Kaibigan ko yan. Kasi kung hindi mo kaibigan yan, definitely, hindi yan magbibigay ng 30 million pesos. Kaibigan ko yan. Di ba? Senate President Chis Escudero admitted he is friends with the president of one of the country's top 15 contractors for flood control projects under Ferdinand Marcos Jr.'s administration, but denied any hand in any of the firm's deals. Malamang! Wala daw siyang kaugnayan kung ano man po yung naging kontrata, ano man po yung naging arrangement, o hindi ko binulungan ang kung sino mang opisyal na sige, dyan nyo ibigay yung kontrata, yung projects, etc. Wala raw po siyang hand dyan. Malamang. Dahil bawal yan. Yeah. Kung meron ka mang hand dyan, hindi mo i-declare yan. Dapat secret yan. Malamang, hindi mo na ako yan. Hindi ko sinabi mo, yes, may hand ako dyan sa pagsasara ng kontrata na yan. Eh di natsugi ka. Diba? Definitely hindi mo aminin yan. Hindi mo sasabihin, yes, meron akong papel dyan. Kalokohan yun. Diba? Malamang, expected natin dyan, sasabihin ni Escudero, wala akong kinalaman dyan sa mga kontrata nila yan. Pero kung ikaw yung Lubiano, kung ikaw yung negosyante, mag-i-invest ka ba ng 30 million for nothing? Di ba? Common sense yan eh. Papasok ako ha, bigay ako sa inyo 30 million ha. Wala lang, mabait lang ako eh. Gusto ko lang magbigay ng 30 million. Ganun lang yan. Escudero held a press conference on Tuesday, August 12, a day after Rappler reported that Centerways Construction and Development Incorporated President na si Lawrence Lubiano, whose firm bagged 5.16 billion pesos worth of flood control contracts, was Escudero's biggest campaign donor in 2022 elections. Actually, isa ito sa pinakamagandang nagawa ng Rappler. Di ba? Yan, investigative journalism. Sinabi rin ng presidente yan eh. Di ba? May nagtanong sa kanya media ng isang araw, gawin yung trabaho niyo. Mga investigative journalist kayo, maghanap kayo. Di ba? Ayan na, binigay ko sa inyo yung mga pangalan, no? Andyan na yung 15, oh. Malamang sa malamang, masusuri ninyo. May mga mambabatas din po sa House of Representatives na uugnay din po yan. O yan, pagkakataon nyo na yan. Di ba? O, suriin na ninyo, kalkalin na ninyo. Ang presidente, naglakas ang loob ang presidente, kinagat niya na lahat yan. O sige, gawin nyo yung mga dapat ninyong gawin. Ginawa ko na yung trabaho ko. Yan ang pinopoint out dito, yan ang basa ko dito sa presidente. Kailangan nang matapos ito kasi paulit-ulit lang yan eh. Kaya maganda yung sumbong mo sa pangulo.ph,
Yung platform na yan, kung ikaw ay halimbawa ikaw civic organization ka, karirin ninyo yung pagre-report. Kung nakikita ninyo walang nag-exist sa project dyan, sa lugar ninyo, karirin ninyo yung pagre-report. Isumbong ninyo sa presidente. Commitment mismo ng presidente yan, siya mismo magbabasa niyan. Pero syempre, hindi ka lang bintang na bintang. Kailangan suportado yan ng ebidensya. Halimbawa, kung may nakita ka dong poster, usually sa project nakalagay ang poster eh. Magkano yung pondo, may tarpaulin yan, magkano yung pondo, kailan yung date of completion yan, kailan nagsimula yan, sino yung contractor dyan, etc. Kung nakalagay date of completion 2023, ngayon 2025 na, problematic yan. Na-delay yan, picturean ninyo yan at isumbong ninyo yan sa presidente. Babasahin daw po ng presidente yan para ma-actionan na. Hindi pwedeng ganyan yan. Sabi ni Cheese, kinikilala ko kaibigan ko, taga Sorsogon, kontraktor siya, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondong sinasabi ng Pangulo sa flood control. Malaki yan. Huwag mong liliitin ng 5.4 billion pesos, Cheese Escudero ha. Centerways Construction rank 7th among the top 15 flood control project contractors na presenta po ni PBBM. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Sabi niya, hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi ng anumang negosasyon kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Alam mo, Cheese, hindi mo kinakailangan maging kontraktor. Common sense. At alam na alam ninyo yan sa gobyerno. Hindi ka kailangan maging kontraktor para makakakuha ka dyan ng chiching-chiching. Ay, nako, nabubulgar na kayo. Thank you, Mr. President. At nabulgar nyo na po itong mga kalokohan na ito. Ginagawa ito ng mga politiko. Marami pa ka-coffee ha. Maglalabasan na po yan. Tingnan ninyo. Yung mga pangalan dyan maglalabasan. At ang sinasabi ng Presidente, kahit kaalyado kita, itatakwil kita. Kasi hindi tama yan. Nanakawan mo ang gobyerno. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click na po kayo ng subscribe. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you ka-coffee in my next video. At kape tayo. Bye-bye.